Hi everyone! Good evening! I'm back. This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Malapit na ang Miss Universe. Pumalo kaya siya? Kung sino to at ano to? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay na okay ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan. Hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makasolid na makamamasam dyan na laging tumututok dito araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang Miss Universe tayo ngayon. So, syempre, alam ko lahat kayo ay excited sa darating na Miss Universe. So, tignan naman natin yung ating pambato kung kamusta na. Alam ko lahat tayo ay nakatutok dito sa MGI All-Stars. Pero syempre, kamusta na nga ba ang pambato natin at sino ba ang nakikita natin matinding katapat na kalaban ng ating pambato dito sa syempre, sa darating na Miss Universe. Syempre, excited tayong lahat para kay Bea Milan Windorski sa Miss Universe this coming November. Ilang buwan na lang ang hihintayin natin at magsisimula na ang bakbakan dito sa Miss Universe at alam naman natin ang mga kandidata dito ay talagang mga palaban. Pero wala pa tayong nakikita kung sino ba talaga ang matinik na kalaban ni Bea Milan Windorski maliban dito kay Miss Venezuela. So, eto nga, syempre Bea Milan lalaban sa Puerto Rico. Alam nyo guys, sa totoo lang, pag Latin country ang pageant, medyo mahirap talaga lumaban dito ang Pilipinas dahil alam naman natin na masyado silang perfect pagdating sa mga ganyan pananaw nila. Gusto nila yung, kumbaga yung parang qualification nila or yung standard of level ng beauty na tinitingnan nila sa kandidata dapat makasabay sa mga Latina. Kaya perfect din ang pambato natin na si Bea Milan Windorski kasi syempre bukod doon sa mistisa siya ay talaga namang may ganda. Oho, may height, maganda ang height at maganda din ang katawan. So, kailangan lang talaga ng konting push lang kay Bea Milan. So, especially yung kanyang pasarela. Kailangan talaga i-train siya ng todo-todo. Kung sino man yung nagtitrain sa kanya, balita ko si Ian, sana ibigay ni Ian talaga yung 100% na performance na babagay talaga dito sa ating pambato na si Bea Milan Windorski. And then of course, I'm so excited for Bea sa magiging compete niya dito. Kung ano nga ba yung transformation na makikita natin sa kanya very soon, di ba? Ako, masaya ako kasi medyo may laban talaga ang Pilipinas. Pero, sino nga ba yung nakikita natin na pwedeng makatapat talaga ni Bea ng matindi sa competition? For now, ang nakikita ko ay yung pambato ng Venezuela na wala nang iba kundi si Clara Vegas na ng Venezuela, di ba? So, medyo maganda ditong babaitang to. At balita ko, magaling din daw tong magsalita at maganda din yung performance niya. Hindi ko napanood yung Miss Venezuela at hindi ko naman pa siya ini-stalk ng bonggang-bongga. Pero sa nakikita ko sa mga pasabog niya every month ay hindi nagpapabaya ang Venezuela sa pag-prepare nila dito sa Miss Universe. Ganyan na ganyan din yung ginawa nilang preparasyon ng mga nakaraang taon at saka yung mga nakaraang taon pa way back 2024 and 2025 na talagang nakikita natin na very active sila sa social media. Noong 2024, she's a mother, di ba? Tapos siya yung unang-unang kinoronahan na ilalaban sa Miss Universe. Tapos natatandaan ko, lagi siyang may pasabog every month talaga. Nakikita ko yung improvement, nakikita ko yung transformation, and then, ayun. So, hanggang sa dumating ang competition ng 2024 at naka-top 5 na ang pambato nila. Kung hindi ako nagkakamali, 4th runner-up, no? Tapos, nung last year, ganun din. So, yun din yung unang kinoronahan at talaga namang maraming nagagandahan sa kanya. Alam niyo, sa totoo lang, in fairness sa Venezuela, no? Grabe yung paghahanda. And then, ganun din, maingay din siya every month. May mga pasabog din siya. Hanggang sa dumating na nga ang competition ng Miss Universe, hindi man niya nakuha ang titulong Miss Universe, but
Ay nako, grabe, oo. Talagang grabe talaga kasi ang masasabi ko ay ang ganda niya, oo. So yun, at naka-second runner-up siya nung nakaraang taon. And then this year, siyempre ilang taon na rin naman talaga lumalaban sa top 5 ang Venezuela. Halos hindi sila nawawala talaga every year. Noong 2023 ba, nawala ba sila? Parang feeling ko hindi din, no? Nakapasok din sila. And ayan na nga this year. So, ganun din yung ginagawang format or formula ng kanilang pambato. So, mula nung kinoronahan to, talagang every month meron siyang pasabog. Oh, at ngayon, yung pasabog niya, wow, mas nag-improve, mas gumanda, mas panalo ang makeup, styling, na masasabi ko, wow, in fairness naman sa kanya, di ba? Pero kay Bea Milan Windorski, busy si Bea sa mga charity activity na ginagawa niya dito sa Pilipinas. And then may nakikita na rin akong nagtitraining siya ng pasarela. Pero sabi ko nga sana, ma-perfect ni Bea Milan Windorski yung kanyang pasarela. At higit sa lahat, syempre, medyo konting pataba, konti at para makapag-gym at maging muscle yon. And then, ayun, looking forward ako kung anong makikita natin dito kay Bea Milan Windorski sa darating na ayun nga, Miss Universe, o, di ba? So, sabing ganon, delikado ba si Bea Milan Windorski dito sa pambato ng Venezuela? To be honest, lahat naman na naging kandidata at magiging kandidata ay talagang, syempre, hamon sa kanila si Venezuela. Si Venezuela, ang advantage niya kasi, syempre, nakoronahan siya ng mas maaga. Tapos, alam mo kung ano pa yung mga kailangan nila i-prepare, kung kailangan magpaganda para sa transformation, gagawin nila yan. And then, kung kailangan nila magparitoke, paparitoke sila, di ba? So, yun yung advantage kasi nakakapag-prepared sila ng todo-todo kung ano pa yung mga kailangan idagdag sa katawan nila at pagandahin ng bonggang-bongga. At ayun naman, ay nakikita naman natin dahil sa maaga nga sila nagpe-prepare at mahaba yung preparasyon nila. In fairness naman sa kandidata nila, pumapalo talaga ng todo-todo hanggang sa dulo ng competition. Sana ganyan din yung Pilipinas. Mahaba yung preparasyon, di sana maganda din yung transformation na makita natin. Hindi yung parang ate, ano nangyari sa'yo? Di ba? Kasi kadalasan sa mga candidates, nagta-transform na lang sila, nagpe-prepared na lang, especially sa mga kandidata natin kapag ang pageant ay sa next month na doon lang sila magpapapayat, doon lang sila magiging ano, di ba? So, parang kulang ang preparasyon. Katulad nung kay Atisa Manalo, parang naloka tayo kasi ang haba din ng hinintay ni Atisa Manalo. Si Atisa maganda naman. Kaya lang, parang ang ending, parang ano nangyari, kulang sa, ano ba yung mga pasabog, di ba, sa mga eksena. Ayun, so wala naman tayong magagawa. Ayun yung diskarte ng Pilipinas Pero sana ngayong taon na to, nihanda nila, especially yung mga Q&A. Si Bea Milan Windorski kasi parang kailangan niya mag-under training talaga ng Q&A. Hindi dahil sa hindi siya magaling sumagot. Marunong sumagot si Bea Milan. Ang problema kay Bea Milan ay yung kanyang execution, the way kung paano niya sasagutin yung mga Q&A. Sa Pilipinas, nakalusot siya at nanalo at naibigay sa kanya yung corona kahit hindi pa niya matumbok talaga kung ano yung tanong, yun yung sagot. Pero sana naman sa Miss Universe ay ma-prepared niya na at tigilan niya na yung mga boxes na ano ba yun, yung mga OFW boxes na yan. So sana wag na natin marinig. Kasi ganyan din yung nangyari noon kay Catriona Gray, yung mga flashlight na sinasabi ni Catriona, di ba? Sa Miss World, doon sa national pageant, ganun yung sinasabi. Pagdating sa international, ganun din yung sinasabi. Kaya ayun, top 5 ang ending natin sa Miss World. Kasi naririnig na yan ng organization and then parang feeling ng organization, naka-format ka. So I hope na hindi natin marinig kay Bea Milan pagdating doon sa closed door interview or doon sa mismong pageant. But tiwala naman ako kasi yung kay Atisa Manalo, hindi rin ganun kagaling sumagot si Atisa during that time na nagko-compete siya sa national pageant. Pero yung preparasyon niya pagdating sa Q&A, yung doon na sa Miss Universe talagang humanga tayong lahat kasi wow, ang galing na ni Atisa, di ba? So yun, bumongga talaga yung kanyang comm skills.
umaasa ako na ganun din ang mangyayari kay Bea Milan Windorski. And then, pagdating naman sa katawan ni Bea Milan, parang feeling ko okay na makakasabay. Wag lang magpapayat pa kasi parang kailangan niya mag-gain konti tapos saka siya alam mo yon, mag-build ng muscle para mas bumongga yung katawan. At styling, okay naman. May ibubuga at may ilalaban yung styling syempre ni Bea Milan. Matalino si Bea Milan, wala tayong problema eh. Advocacy, gumagawa talaga ng advocacy. Kaya feeling ko, malaki yung chance natin na kung top 5 ang pag-uusapan, kaya ni Bea Milan Windorski na maka-top 5 talaga. I-maintain lang niya yung momento niya, na yung ingay niya, at saka syempre yung pagiging fresh overload. Ayun. So, i-maintain lang niya yon. And then, para alam mo yun, makarating tayo sa top 5. And then, bahala na kung mananalo ba tayo this year o hindi. But feeling ko kung top 5 ang pag-uusapan, mararating uli natin ang top 5 sa Miss Universe. And then, kailangan lang ng matinding preparasyon talaga. Huwag magpabaya sa preparasyon kasi kahit pa sabihin natin na may ibubuga naman siya sa competition, ay kailangan pa rin, ay ibigay pa rin niya yung best niya, di ba? So, yon. So, let's see na lang. So, I'm so excited for Bea Milan at malalaman natin yan very soon kung itong nga bang pambato natin sa Miss Universe ay makakasabay ng palo ng bonggang-bongga. So, are you excited? Kasi ako, yes, sobrang excited ako. And then, ayun, sa ngayon na nakikita ko sa Venezuela, isa sa mga matindi niyang kalaban at pwedeng makarating din ng top 5 ng competition na to ngayong taon na to. So, I'm so excited for them. And let's see kung sino nga ba ang magiging reyna ngayong taon na to ng Miss Universe. Pero ikaw ang tatanungin ko, tingin mo, papalo nga ba si Bea Milan Windorski at dapat nga bang maghanda ng todo-todo si Bea Milan dito kay Clara Vegas? At anong tingin mo? Sino ang aabot sa kanila sa dulo ng competition? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa love and support na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.